ng DPWH-NCR ang lahat ng district engineer sa Metro Manila para pag-usapan ang kanilang magiging paghahanda sakaling tamaan ng lindol ang Metro Manila. At kasabay nito, pinaigting na rin nila ang pag-inspeksyon sa mga tulay, gusali, pati na ang pabahay na kailangan ng ayusin dahil sa dami ng bita. Saksi si Rafi Tima. Ang Ayala Bridge sa Maynila, isa lang daw sa 11 tulay sa Metro Manila na kailangang i-retrofit o patibayin. Batay sa pinakahuling inspeksyon ng mga tulay sa Metro Manila, 10 naman ang kailangang i-reconstruct o ayusin. Hindi pa kasama dyan ang mga tulay sa probinsya na siya namang sunod na inspeksyonin sa pagpapatuloy ng kampanya para mapatibay ang mga struktura. Kasunod naman nangyayaring malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Part of the structural audit that we are going to do is to make sure or assess whether these buildings conform to this latest code, structural code. Handa naman daw para sa malakas na pagyanig ang mga gusali sa kamay nilaan. Pero may mga struktura raw na napag-iwanan na. Kabilang na rito ang mga bahay ng mga ordinaryong Pilipino. In our assessment, buildings that are 15 years and older are the ones that need that should take priority in rapid assessment, simply because the standards then were not as well informed as the standards now. So simply put, maybe 15% of buildings out there could be vulnerable. Isang sektor ng lipunan ang low-income families na dapat talagang matulungan. Ininspeksyon din ng DPWH ang Cardinal Sin Village sa Punta Santa Ana sa Maynila na inireklamong marami ng bitak. Pinakita pa nga ng ilang residente sa GMA News ang halos matanggal na railing na ito. Kaya naman malaki ang pangamba ng mga nakatira rito. Akala nga po namin, ang nilipatan namin ay paraiso, hindi po pala kundi impyerno. May 2 pang gusaling tulad nito sa Bitas at sa Taguig na idineklara ng condemned ng DPWH. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pakaigan, dapat ay lagi tayo handa at alerto anumang oras dahil hindi natin alam kung kailan tatama ang kalamidad. Kaya mahalagang magplano at magsiguro tulad ng paghahanda ng survival kit. Mismong ang NDRRMC na kasi ang nagsabi sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situation, ika nga you're on your own. Saksi si Ivan Mayrina. Nakakapangilabot ang mga tagpong ating nasaksihan sa Japan. Ang mga dambuhalang along dala ng tsunaming nilikha ng lindol, animoy nakipaglaro sa mga higanting apoy. Pero di pa dyan nagtapos ang perwisyo. Sa tindi ng pagyanig, napinsala pati ang nuclear plant. Tayo mga Pilipino hindi na estranghero sa bangis ng kalikasan. Mula sa mga pagbaha, lindol at pagsabog ng bulkan, lahat yan ating nasaksihan. Whether we like it or not, typhoons, earthquakes, landslide will continue to be a perennial problem for all of us because of our geographical location. Ang tanong, habang nanonood ka ng telebisyon ngayon, kung biglang yumanig o magkaroon ng pagguho o baha, alam mo ba ang unang gagawin? Sa ganitong pagkakataon ayon sa NDRRMC, dapat daw tandaan ang salitang yoyo. Ibig sabihin, you're on your own. Outside help cannot come immediately, so we have to provide for our own provisions, survival kit in terms of the food, in terms of medicine, in terms of water na kailangan nating na nandyan immediately habang naghihintay tayo ng tulong mula sa labas. At dahil dapat ituring na walang ibang maaasahan, dapat may nakahanda laging gamit pang emergency. Tulad ng 72-hour survival kit na ito na laging naka-standby sa bahay ni Bong Oteiza, isang security consultant. Pangunahing pangailangan ng laman nito, gaya ng crackers, delata at iba pang pagkaing di na niluluto. At ang pinakamahalaga sa lahat, tubig. You can live for 2 weeks ng tubig lang. Kahit walang pagkain. Kahit walang pagkain. Dapat din lagi may flashlight at baterya. Gayon din ang radyong de baterya para may mapagkunan ng balita. Mahalaga rin ang mga paraan para makahingi ng tulong tulad ng cellphone. Pero kung nalobat ka na o di kayo nawala ng signal sa gitna ng disgrasya, mainam na pantawag pansin ang pito. Mahalaga rin na mayroon kayong first aid kit, pati na simpleng duct tape na pwedeng gamiting panali o di kaya pantapal butas sa pagsingaw ng mga hazardous material. It's always being proactive. Hindi ka naman pagiging praning again and again, sabi natin. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Samantala muling namataan ang kauna-unahang humpback whale na nakita sa Pilipinas. At di na raw nag-iisa kundi may kasama ng baby whale, ang balyenang binasagang Una. Ayon sa conservation group na WWWF Philippines, taong 1999 nang una nilang naispatan ang balyena sa Puga Island sa lalawigan ng Cagayan. At magandang balita raw para sa kanila na paglipas ng 12 taon, may babying balyena na si Una. Saksiyan sa aming pagbabalik. Sa showbiz, saksi Judy Ann Santos Agoncillo. Focus daw muna sa kanyang role bilang full-time mommy. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.